Suportado ng isang grupo ng mga employer ang planong doblehin ang buwan ng kontribusyon sa pag-ibig kahit kalahati nito'y sagot nila. Ang PhilHealth nagbabalak din ng dagdag singil. Nakatutok si Mark Salazar. Basbas na lang ng Malacanang ang hinihintay ng pag-ibig para maipatupad ang increase sa monthly contribution ng mga miyembro nila. Ang kasalukuyang tig 100 pesos na kaltas sa empleyado at ambag ng employer dodoblehin o magiging tig 200 pesos para sa kabuang 400 monthly contributions. Reaksyon ng ilang minimum wage earner na aking nakausap? Medyo mabigat din po sa namin yun, sa bulsa kasi gawa ng yung sahod natin ngayon medyo mababa naman, di ba? Makaka-apekto siya pero kahit papaano naman dapat marunong tayo mag-adapt sa anumang sitwasyon natin. Kung kinakailangan ng financial, kailangan natin magbawas ng mga gastusin natin. Magbabawas tayo. Para pagdating ng araw, makiklaim naman natin siya. Yan din ang sinasabi ng Employers Confederation of the Philippines. Kaya raw suportado nila ang increase ng contribution ng pag-ibig. Kahit dagdag gastos din ito para sa mga employer. Yan investment yan. Parang for saving yan. So, nakikita pa na interest. So, hindi mabigat para sa amin yan or para sa mga workers namin. Kaya very readily, pumayag kami. Sabi ng pag-ibig, ang magiging kapalit ng increase sa contribution ay dagdag na 38 billion pesos sa pag-ibig fund. Dagdag 1 milyong housing loan ang pwedeng pondohan nito nang hindi magtataas ng interest rate. Ang hiling lang ng ilang manggagawa, wag naman daw sana sumabay ang increase ng iba pa nilang mandatory contribution o kaltas sa sahod. Ang dapat daw sumabay sana, dagdag sahod. Hindi naman natin kasi mapipigilan yan, sir. Kahit naman umano kami, hindi kami mag-agree. Wala mandatory sa atin yan, di ba, sir? May balak ding magtaas ng kontribusyon ang PhilHealth ng hanggang 5% ngayong 2024. Pero naghihintay pa rin muna ng permiso ng Pangulo. Mas maraming health benefits daw ang resulta niyan. Una, meron tayong benefit package para sa mga magpapagamot ng tuberculosis using DOTS, no? 4,000 pesos yan. Yung mga nakagat ng mga stray animals, no, ng mga hayop, meron tayong animal bite treatment package, 3,000 piso. At dun sa mga pasyente, no, ng HIV/AIDS, no, nagpapagamot, ay meron tayong outpatient HIV/AIDS treatment package. Yan ay sa kabuuang 30,000 pesos kada taon. Wala pa namang ikinakasang increase ang SSS at GSIS. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras.